Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So, welcome back sa mga palagi nagabang ng mga readings ko. Ang gagawin ko ngayon is a Celtic Cross spread, love reading, okay? Pero ang gagawin ko is, ang i-spread ko ngayon is an oracle card. And each oracle card, titignan natin kung bakit yun yung lumabas. Ano yung possibility ng story pa in every oracle card na gagawin ko. Ida-drop ko. So, let's start. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa, and this is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. Okay. Hello, welcome to my channel, mga new subscribers. And welcome to my channel sa mga hindi pa nakasubscribe and watching this video right now. Hope you like what I'm doing here, and please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. Hello sa mga nag-aabang palagi. So, let's start. Baliktad. Baliktad. Wait lang, urong ko lang. Okay. So, the bottom of the deck is a storm, unexpected. So, might be ito mga nangyayari sa inyo ngayon is unexpected na nangyayari. Atong storm or itong problem, struggle, conflict, or trials na nangyayari sa inyo ngayon is unexpected mo tong, might be sa relationship ninyo ngayon is very unexpected para sa'yo. Let's see through tarot cards. So, at this present situation, I can see self-care energy. So, feeling ko dito na this could be kung baga sa tarot card to. This is the Nine of Pentacles or the Empress. So, obviously, nagsa-self-love ka ngayon. So, you are taking care of yourself here. You are more focusing on your own energy than others' energy. So, ito yung present situation mo ngayon. Kasi nga, di ba sa bottom of the deck kanina, is storm, unexpectedly. So, kaya nangyari yun sa inyo at ngayon nasa point ka ng self-care. So, yung challenge kasi dito is, the thing here is, attracted ka pa din sa taong yun. Kumbaga, Mars, you might be dealing with Aries or Scorpio. They are both under the Mars planet. So hot. So meron pa rin talagang passion. Lust could be, meron pa rin talagang feeling of like, you know what I mean? So nandun pa din talaga yung attraction mo sa taong yun. So kumbaga hindi siya mawala-wala sa isipan mo. Hanap mo pa din talaga to. So, in the past, I can see na nagkaroon talaga kayo or distant past, nagkaroon talaga kayo dito ng toxic relationship. Toxic na pagka hindi magandang pattern ng relationship ninyo ang meron kayo before or in the distant past talaga. Toxic yung mga pinagdaanan mo sa kanya. And at this present situation or present past, so, meron pa rin ako nakikita dito mga conflict na titrigger pa rin kayo sa mga might be third parties sa mga nangyayari sa relationship ninyo.
sa parang na meron pa din talagang arguments, you know. So let's see. I really wanted to clarify self-care through tarot card. So, ano tong self-care na to? Bakit self-care to? So, you walk away. As I said, diba? You might be dealing with Aries or Scorpio. So, Aries sign, Aries card. So, as I said earlier, taking care of yourself, focusing on your own energy, yung umalis ka talaga dito, silently from this connection. Pero, ang ano kasi dito, parang you guard yourself from this person. Naglagay ka ng boundaries sa taong ito. You thought kasi na itong person na to mag-o-offer talaga siya sa'yo ng new beginning or victory in life, na ikaw talaga pipiliin niya, pakasalan niya, or mag-move forward towards long-term relationship. Kasi parang you felt yun sa kanya. Hindi mo naman nakita sa kanya na kumbaga yung pinakita niya sa'yo, nag-e-effort din naman siya sa'yo. Akala mo yun yung mangyayari talaga. But the thing here is, at this present situation, okay, you thought kasi talaga mag-o-offer siya sa'yo ng new beginning dito. Pero, kumbaga, well, dahil dito sa bottom of the deck, meron ditong storm na nangyari sa inyo unexpectedly. Kaya, umalis ka muna talaga dito para magkaroon ng self-love, self-care. So, yung challenge dito, aalis ka nga, umalis ka na. Paano na-attract ka pa din sa kanya? Okay? Because this is the Emperor. So, Aries sign could be here. Sun, Moon, Rising, Venus. So, pagdating kasi kay Aries, mahulog ka talaga kasi talaga sa kanya. Kumbaga, madali ka talagang, kumbaga, ma-attract ka talaga sa isang Aries Meron talagang mga Aries, meron talaga silang, kumbaga, ano tawag dito? Appeal na hindi mo may iwasan, lalo na pagdating sa making love or something, intimacy. So, kasi nandito yung hot So, yun yung hinahanap-hanap mo talaga. Parang, hindi naman yun yung hinahanap-hanap mo. Pero yung hinahanap-hanap mo yung physical appearance niya. Could be yung hinahanap-hanap mo yung lambing niya, yakap niya. So, yung cuddleness ninyong dalawa, even yung making love with this person. So, hinahanap-hanap mo siya with this attraction. So, ito yung nagiging challenge sa'yo, na gusto mo na mag-self-love, gusto mo na mag-move on, gusto mo na mag-focus sa sarili mo, pero every time, siguro, you're alone, naiisip mo talaga siya, lalo na naiisip mo pa yung mga promises niya siguro, yung mga plano ninyong dalawa. Kasi if this is an Aries talaga, like as nakita ko naman, Mars sign Aries, they're very impulsive. Parang nandun sila sa point na at the very beginning, may excite ka talaga sa isang Aries, lalo na sa lalaki. Kasi kumbaga, ipapahiwatig nila sa'yo na mahal ka talaga nila, and excitement talaga sila. Excited talaga sila sa mga pwedeng mangyari. Yes, totoo naman yun Ramdam nila yun. Yun talaga yung nararamdaman nila. Pero, madali lang din kasi silang ma-disappoint, or madali lang din silang, kumbaga, mawala ng interest sa isang bagay, lalo na pag umaabot sa point na nagkakaroon na kayo ng struggles. So, and ikaw, you might be Scorpio, sobrang umasa ka sa mga sinasabi niya sa'yo. Kumbaga, nag-hold on ka doon. Kaya, kahit nagsi-self-love ka na ngayon, nahihirapan ka pa din. Paano? Dahil hinahanap-hanap mo pa din siya. Physically, okay? Could be either physically to, or
kung LDR man kayong dalawa nito is like yung tawag niya, yung boses niya, you know, yung lambing niya, yun yung hinahanap mo sa kanya. So in the distant past, I mean, yeah, let's see about this. Okay. So in the distant past, andun sa point na nagkaroon talaga kayo nito ng toxic situation dalawa. This person did already betray you before pa. Okay? Kumbaga itong nangyari sa inyo, dati na to. Dati parang hindi na to, kumbaga paulit-ulit na lang to. Kasi dati pa, nasaktan ka na niya. Kumbaga hindi na kayo naging masaya before. Kaya lang nagiging practical ka lang na okay lang. Kumbaga tinatanggap mo lang siya every time na magsusorry siya sa'yo. Pinapatawad mo lang siya every time na magsusorry siya sa'yo. Kahit na toxic na, kahit na susugatan na yung puso mo, nasasaktan ka na, hindi na kayo nagiging masaya. Para sa'yo, pa nagkakausap pa din kayo kumbaga nagiging okay pa din kayong dalawa. So you could be married, pwede naman hindi. At saka bumabalik pa din kasi sa'yo tong person na to So nagkakaroon pa din kayo ng new beginning dalawa. Nagkakaroon pa din kayo ng pag-aayos, kumbaga. So at this distant, recent past. So dito sa recent past naman, meron na kayong hindi pagkakaunawaan. Kumbaga, nagkakabalikan kayo, di ba? In the distant past. Tapos, until sa recent past, nandun pa din yun Kumbaga, natitrigger pa din kayong dalawa sa sa problem. Nag-aaway pa din talaga kayo. Disharmony, meaning hindi kayo nagkakaunawaan, hindi kayo nagkakaintindihan na. And full of conflicts na talaga dito sa sitwasyon na to. Let's see why. Okay? Okay. Okay, nagbago talaga siya. Yung effort, yun yung inaasahan mo sa kanya na gumawa siya ng effort na hindi mawala yun, pero hindi mo na naramdaman to sa kanya recently. So, hindi mo na to naramdaman sa kanya recently and parang naramdaman mo na parang hindi na happy. Okay, lonely ka na, kumbaga. Pero kahit ganun pa man, kahit medyo malabo na yung sitwasyon ninyo, alam mo meron pa rin ako dito nakikita na parang nakipag-ayos ka pa din sa kanya. Kaya nga nararamdaman ko dito na the cycle is not ending. Nag-aaway kayo, bumabalik siya sa'yo, sinusuyo ka niya, okay lang, tinatanggap mo siya kasi mahal mo talaga siya Lalo na if you are an Scorpio, kasi di ba sabi ko may Scorpio dito, Sun, Moon, Rising, Venus. Mahirap bumitaw ang Scorpio Ang Scorpio pag sobrang nagmahal, sobrang into it, gagawin nila ang lahat para hindi lang sila bitawan ng isang tao. Lalo na pag example magkakaroon ng competition dito or magkakaroon ng third party. Parang para sa Scorpio, sa akin yan, sa akin lang yan, hindi mo pwedeng kunin yan. Parang ganun ba? Kaya hindi sila bumibitaw sa isang relasyon. Kaya parang ipaglalaban talaga nila to. So, ito nga nangyari sa inyo recently na hindi na kayo nagkakaunawaan, hindi na kayo nagkakaintindihan, natitrigger na kayo sa mga away ninyong dalawa palagi. Pero nagkakaayos pa din kayo. Pag nakikipag-ayos siya sa'yo, nakikipag-ayos ka din sa kanya. Kumbaga, minsan hindi ka na nakakatulog sa gabi. Sa kaisip, sa ka-overthink about sa away ninyo. Okay? Might be merong reason dito about third party. Kasi nandito baka may ibang babae and you felt na parang baka hiwalayan na ako nito talaga. Kasi baka may third party, bakit kayo nag-aaway na dalawa.
So, naghihintay ka talaga ng pagbabago sa taong ito. Naghihintay ka talaga na mag-move forward siya towards with you, na ibalik niya yung dating siya. Yung dating excitement na meron kayo. Sa totoo lang, napapagod ka na recently pa to. In the recent past, napapagod ka na. So, I think until sa you made the decision to choose yourself. Okay? Sabi ko nga kanina, di ba, with the Empress card, baka Empress to or Nine of Pentacles. So, nakita ko dito yung Empress. So, until sa nagplano ka na dito, na, kumbaga, siguro meron kang deal dito sa sarili mo na if mangyari to, ayoko na talaga. So, until sa you choose to have a self-care here. Okay? And, actually, ito yung sinasabi dito na unexpected na nangyari sa'yo. Kasi through the stormy situation na meron kayo, unexpected na bigla kang bumitaw na lang talaga. Kasi sa mga nangyari sa inyo noon, hindi ka bumibitaw. Kinakaya mo eh. Dahil sa sobrang mahal mo. Pero ngayon parang unexpectedly, bumitaw ka. Ang problema dito, bumitaw ka ngayon, nahanap-hanap mo siya. Kasi nami-miss mo siya, hinahanap-hanap mo yung, sabi ko nga kanina pa, yung physical appearance niya. Tama ba yun? Yeah, kasi iniisip mo siya eh. Iniisip mo yung touch niya. So, yung iniisip mo yung katawan niya, iniisip mo yung mukha niya, iniisip mo siya physically. Hinahanap-hanap mo yung hug niya, yung cuddle niya. Hinahanap-hanap mo yung mga time, moment na kayo lang dalawa. So, kasi attraction to eh. This is more on hot. This is more on pleasure, passion. And, you know what I mean? Making love or, ano ba tawag doon? Mga intimate moment ninyong dalawa. Yun yung mostly na iniisip mo talaga. Kasi Scorpio ka eh. If you're in a Scorpio, okay, sabi natin Scorpio Moon, Scorpio Sun, Scorpio Rising, Scorpio Venus, okay? So, check your placement, guys. Scorpio is normal talaga sa kanila to. Scorpio Moon, more normal sa kanila yung pagiging ganito nila. Like, they love making love talaga. Yung Scorpio. Well, pag you are dealing with this Scorpio Moon, especially Scorpio Moon, they are known as the best on sa bed talaga. So, kasi part nila to eh, personality nila to. Hawak kasi talaga ng Scorpio yung tawag dito, yung part ng tao, yung private part ng tao. So, yun yung hawak nila pagdating sa katawan ng tao. Yung Aries kasi ulo yung hawak nila. So, yung utak. Yung head. Okay? So, sa Scorpio naman, yung private part. Kaya, they are more on making love. So, kaya, aminin nyo man o sa hindi, if you are resonating this reading, yun talaga yung pinaka most part na hinahanap nyo sa itong person na to, yung time na you are making love with this person. So, hinahanap, iniisip mo, even yung katawan niya, yung sabi ko nga, yung mukha niya, yung katawan niya, yung, you know, something ganon sa isipan mo. Yun yung napapa-challenge ka. Kaya, paano ko mag-self-care kung iniisip ko siya ng ganun? So, let's see. Best outcome to do. So, ask your ancestor guides. Prayer. Kumbaga, prayer to. Manifest or meditate. You know. Kasi nasa self-care ka dito eh. Parang you wanted to focus more on your energy. So, you just really need to meditate. Kung ano, bigyan ka ng clarity. Ano ba talaga yung dapat mong gawin. Bigyan ka ng like, hingi ka ng sign from your guidance
like spirit guides, okay, ancestor guides na ibigyan mo ako ng clarity bakit di ko siya nakakalimutan, bakit hinahanap-hanap ko pa din siya, bakit parang gusto ko pa din siya balikan, bakit parang nagpaplano pa din ako ng about sa amin dalawa, bakit gusto ko pa din siya kausapin, para ma-clear yung mind mo. Yun yung pinaka best way na gagawin mo dito. Could be some of you in a normal way na prayers talaga, okay, meditation, prayers, ask some guidance to God. So kumpara sa mga spirituality, like ask dito ng alchemy, or asking like spirit guides or ancestor guides to help you na makapag-decide ng maayos talaga, okay, that you really want. Parang kumaga mag-manifest ka na I wanted to be happy, na gusto ko na ng freedom, gusto ko na maging masaya, pero alam kong hindi ko deserve ang mga nararamdaman ko ngayon para sa taong ito, or hindi ko deserve yung mga ginawa niya sa akin, hindi ko deserve na maging ganito. Pero yun yung ima-manifest mo na I wanted to be happy, like to the right person talaga. I wanted to have my freedom first. I wanted to focus to my own energy. So para kumaga dadating yung araw na I really wanted a right person in my life, pero natetempt ako dahil hinahanap-hanap ko talaga siya. So what should I do? Are we meant to be? Bigyan niyo ako ng sign, parang ganun, kasi yun yung best way na gagawin mo dito to ask for a sign that if you're really meant to be, well, or not, then make me happy even I am alone lang, give me some freedom, something ganyan. Kasi nakakaramdam ka dito na parang hindi ka nakakapag-focus, having your self-love. So in the immediate future here, nakikita ko naman makukuha mo din naman yun. Makukuha mo din yung self-love na yan with the sun, strength, empowerment. Okay? You might also be Leo. Or baka mayroong Leo sa chart mo. Might be Scorpio with Leo in your chart, or Leo with the Scorpio in your chart. Check your placement. So, feeling ko dito, through your prayers, ang nakita ko na makukuha mo din yung gusto mong mangyari. Though, yeah, yung pag-move on naman kasi, hindi naman siya ganun kamadali. So, a bit sometimes, okay, magkakaroon pa din sa'yo ng unsureness. Minsan, naiisip mo pa din siya, pero at least kahit pa paano, nakakapag-focus ka na sa sarili mo. Kumbaga, meron ka ng kumbaga, nagiging strong ka na and brave na kahit papano. Not na same as before, na halos paulit-ulit mo siyang tinatanggap. So, ngayon parang meron nasa sarili mo na braveness. Okay? A strong person, a strong woman could be. And, parang naghihilom ka na dito dahan-dahan. Do hindi ka pa man sure kung total hilom na ba talaga, total healed na talaga. Pero, through your prayers dito kasi, through your meditation, okay, through asking guides, your spirit guides or your ancestor guides is helping you through this. Kumbaga, hindi ka nila pinapabayaan. This will be in the immediate future. So, parang ganito siya. Parang ganito. Ito yung pwedeng magiging outcome or future mo kung pagpatuloy mo yung pagkakaroon ng self-care mo. Sa self-care, self-love, everything, maging happy ka sa sarili mo, to have your freedom. Pagpapatuloy mo to, ito yung makukuha mo. Okay? Pero kung andun ka sa point na dahil nga iniisip mo siya, dahil sobrang hindi mo siya nakakalimutan, kung babalik ka, kung lilingon ka balik sa kanya, dahil nga mahal mo siya, kakausapin mo siya, kung magpaplano ka ulit na tanggapin siya ulit,
or patawarin siya, then definitely, hindi ito yung magiging outcome mo. So, factors that affecting the situation dito with your self-love, aside from this attraction dito sa person na to na hinahanap-hanap mo, namimiss-miss mo, might be this person, nung time talaga, di ba, umalis ka na, nung time na yon nag-approach siya sa'yo balik, na sinasabi niyang nagsisi na ako sa ginagawa ko. So, regret and repression. So, parang pinagsisihan ko na yung mga pagkakamali ko. Bumalik ka na sa akin, nagsisi na ako, namimiss na talaga kita. Kaya isa din siguro to ang dahilan kung bakit namimiss mo din siya, hinahanap-hanap mo din siya. Dahil sa, siya din mismo lumalapit din sa'yo ulit para humingi ng patawad, So, ito yung isa sa nakaka-apekto ng pag-self-care mo at this present situation. Yung pagbabalik niya. Kasi nga mahal mo, dami nyo ng pinagdaanan from the start, patuloy mo siyang tinatanggap, ang dami mo nang na-invest na effort and time and love. Then ngayon, bumabalik na naman siya ulit, same as what happened before. So, if you are wondering kung tatanggapin mo siya ulit, okay, dahil umiikot na naman yung cycle, if tatanggapin mo siya ulit, the cycle will never end. Iikot lang yan, sasaktan ka, hingi ng tawad, alis, sasaktan ka ulit, patatawarin mo, iikot na ikot yan. Kung hindi ka umalis dyan, hindi mo ika-cut off itong cycle na to have a changes in your life, then walang mangyayari talaga sa'yo. Okay? Kasi ito yung nakaka-apekto ng sitwasyon mo or ng situation ng sa self-love mo sa sarili mo. I mean, sorry. Pagkakaroon ng self-love. So, the external influence dito. Let's see about this rebirth and winter. Feeling ko this is you. Okay? This is you that parang you wanted to have a rebirth na talaga. I think, wait lang. I will clarify with the tarot card. Yun nga. The external influence here. Okay, hindi ka nakatulog sa gabi dito. Feeling ko ikaw mismo yung naiipit sa sitwasyon sa pag-self-love no, or self-care mo, and dito sa pagbabalik nitong person na to, na I think nangangako, dahil nga nagsisi na siya, nangangako na ayusin na natin to. Hindi man ibalik yung dati, pero mag-umpisa tayo ulit. Rebirth. Okay. So, pero nga, meron ditong winter. So, winter is cold. So, you felt so cold kasi parang dati na to, parang, ito din yung sinabi mo sa akin noon eh. Parang nauulit lang din. Hindi ka nakakatulog sa gabi ngayon. Kasi sa totoo lang, you really want to cut this off. Naiipit ka dahil mahal mo. At parang iniisip mo na baka magbago pa siya. Na baka magkakaroon talaga kayo ng rebirth. This is Scorpio. So, there is really a big Scorpio sign here. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? Mars plus Mars pa, under Scorpio pa din yun. Aries and Scorpio mostly dito na meron talaga. Meron din namang mga other signs like as I said earlier, Leo, Capricorn. So baka Gemini and Virgo. Nandito din si Pisces, nandito din si Sagittarius. Why Sagittarius? Aquarius.
baka itong Scorpio na to and Aries na to, mabigat to sa placements ninyo. So, check your placement. Or baka ito talaga mismo yung sign ninyo or your moon sign ninyo. Check. Yun nga sabi ko na nakikipag-usap siya sa'yo talaga or nakikiusap siya sa'yo na gusto niya na ng new beginning talaga with you. To move forward towards with you. Pero yun nga sa part mo, parang binigyan mo siya ng cold treatment. Okay? Dahil nga winter dito. Parang hindi, kumaga, with this Queen of Swords, parang hindi mo na ako, parang nahihirapan na ako magtiwala sa'yo ngayon. Parang gusto ko nang i-cut off to. Ito yung pinapakita mo sa kanya. Pero deep inside you, namimiss mo siya. Okay? Kaya deep inside you, naiipit ka sa sitwasyon. Kasi iniisip mo baka, magbago pa. Baka magbago na to talaga this time. Parang ganun. Pero, paano yan? Gusto ko mag-self-love, mag-self-care. Ito na yung sinasabi ko na Nine of Pentacles and the Empress. Gusto ko na to. Parang, pagod na ako sa, see? Oh my God, exactly, right? Diba, nasabi ko kanina, self-care, Empress card, and the Nine of Pentacles. This is what you really want. So, gusto ko na talaga to. Kaya lang, mahal ko siya. Naniniwala pa din ako sa pagmamahalan namin dalawa. Hindi ko siya, parang nahihirapan akong bumitaw pa ngayon. Kasi I think first time mo talaga siya binigyan ng big decision na umalis ka talaga. I think this is your really first time na decide ka talaga na ayoko na talaga. Parang ganun. Like, kaya nakikita niya na siguro yun, napapansin niya na siguro talaga yun. Kaya meron talaga na siyang big regrets dito. Bakit? Sanay siya na nandyan ka eh. Sanay siya na pinapatawad mo siya. Kaya ngayon, syempre, hilahin ka niya ulit kasi paano pag yun na yun? Paano pag decision mo na talaga yun? Mawawala ka na sa kanya talaga. Hindi pwede yun para sa kanya. Hindi pwede kasi siya lang yung tao na nakakaintindi sa akin. Kumbaga, ikaw lang yung tao na nakakaintindi sa kanya. Ikaw lang yung tao na nandyan palagi para sa kanya. Ikaw lang yung tao na sobrang nagmamahal sa kanya. Pero, hindi kanya inaalagaan ng maayos. Kumbaga, selfishness. Well, Aries. Selfish. Kumbaga, selfishness. Iniisip niya lang yung sarili niya. Iniisip niya lang yung nararamdaman niya. Iniisip niya lang yung kapakanan niya. Paano pag wala ka na? So, yun yung iisipin mo dito. Yun yung, kumbaga, advice ko na din to sa inyo, sa mga makaresonate nito. Yun yung iisipin nyo na hindi sa lahat ng pagkakataon, mahal kayo ng isang tao. Ngayon na nagsasabi sila na nagsisisi na ako. Depende kung pinapakita nila sa'yo ng matagal. Okay? Na nagsisi na talaga sila. Mayroong mga ganito kasi, like dito sa reading na to, nasanay lang talaga siya na nandyan ka. So, parang naramdaman niya talaga na wala ka na. And naramdaman niya na ikaw lang yung nandyan para sa kanya. Ikaw lang yung palaging umiintindi. Ikaw yung palaging nagpapatawad. And ikaw lang yung palaging bumabalik. Kaya ayaw kanyang mawala. Kasi ikaw lang yung nandyan para sa kanya eh. Paano pag wala ka na? Sino na nandyan para sa kanya? Kung magkakaroon siya ng iba, sabihin natin na nagloko siya, iiwan lang din siya kasi hindi naman siya ganun kamahal eh. Kumbaga, minahal siya, niloko siya. Ay, kumbaga, yung mga babae na yun, sabihin na natin na they're smart enough to think na to walk away. Ikaw kasi nagtiis ka din, so maybe you are someone very loving person, okay? Ano tawag doon? Marupok, kumbaga fragile yung heart mo. And ang problem dito is hindi niya inaalagaan yung fragility ng heart mo. Hindi niya inalagaan yun. Hinahayaan niyang mabasag yun ng mabasag. And dahil iniisip niya lang yung sarili niya, dahil alam niyo patatawarin naman ako nito eh. Distant past pa lang, recent past. Yun na yung nangyari, patawarin naman ako nito eh. Tapos, mag-away na naman kayo, hindi naman kayo magkakunawaan for some issues. Patatawarin din naman ako nito eh. Kaya, hanggang nasanay na siya sa'yo. So, sabi ko nga kanina, if hindi mo itutuloy itong self-love, self-care mo, if you will not going to follow the guidance from God,
okay, from your spirit guides, from your angels, hindi mo makukuha itong immediate future na to kung papatawarin mo siya. So what is your hope here is you are asking signs through dreams, through message, through signs. Okay, kumbaga nag-ask ka ng signs for a decision. So the thing here is yung fear mo dito, what if the sign na bibigay sa'yo is ito na kailangan mo ng matuto sa connection ninyo. Kailangan na may lessons ka ng kailangan i-learn sa connection ninyo. If you are really twin flame connection, kasi nandito yung twin flame connection. So, if you're really twin flame connection, you need to learn, okay? Not to hold on, not to chase, but to learn this lesson, to also walk away, to give that person space na matuto din siya sa mga pagkakamali niya. Kasi I think if you are a twin flame connection here, you are the chaser, this person is the runner. So, yung fear mo dito, paano pag message na ito, pero yung nararamdaman mo, kumukontra sa message, sa sign na binibigay sa'yo, yun yung takot mo. So, the outcome here. So, before that, titignan muna natin kung totoo bang magsisi siya sa ginawa niya. I don't think so. Well, yung sabi ko nga kanina, yung feeling niya, totoong feeling niya talaga na natakot siya na mawala ka. Kasi nga 'di ba, same sa kwento ko kanina na ganun talaga. Natakot siya na mawala ka, na mauwi talaga kayo sa ending na dalawa. Kasi kaya binabalikan ka talaga niya. Nag-offer sa sa'yo ng love, new beginning, binabalikan ka talaga niya. So, parang andun siya sa point na gusto ka talaga niya na, kumbaga, may fear din sa kanya na baka mag-move on ka na ng tuluyan, mag-self-love ka na ng tuluyan. Andun sa point na wala pa din ako nakikitang pagbabago sa kanya. I mean, sa ngayon, ito yung mga nararamdaman niya, totoo yun. Pero what if after 1 month, after 2 months, baka ma-juggle na naman siya ulit. So, mag-aaway na naman kayo ulit. Tapos papatawarin mo na naman siya ulit. So, walang mangyayari. So, faith dito is divine intervention. So, let's see about this outcome. Faith, meaning tinadhana na ganitong mangyari. So, there is really like, I think, as you ask guidance from your spirit guides or your ancestor guides or your angels or God, this might be a twin flame connection na meron kayong dalawa. Yeah, even me, ang lakas ng feeling ko about twin flame connection. Okay. So, the faith. Kailangan, I think ang gagawin mo dito, kailangan mo i-proceed talaga itong self-care mo to, itong moving on mo na to. While you are asking guidance, ito yung ibibigay sa'yo, diba? Kailangan mag-proceed ka talaga dito na to give this person a lesson because you are a twin flame connection. Kailangan mo talaga siya bigyan ng space to learn from his own mistakes and lessons. And ikaw din, matuto ka din sa yung own lessons. Okay? Matuto ka din na umalis. Matuto kang, kumbaga, masanay na hindi kailangan laging makadikit kayo as a twin flame. Hindi kailangan laging nandyan kayo sa isa't isa. Hindi kailangan laging masanay kayo na nandyan kayo sa isa't isa. Kailangan separately. Because twin flame always do separate. Hindi talaga pwedeng hindi. Always merong mga toxicity, hindi pagkakunawan, mga yan. So, always meron yan dahil kailangan nyo mag-separate to learn on your own. So, yun yung twin flame. This is the faith. Okay?
Okay? Kumbaga, pinagtagpo kayo because sinadhana kayong pinagtagpo dito para matuto kayo sa isa't isa. So, kailangan i-continue mo talaga yung freedom mo dito, self-love, mag-move on ka dito dahil ito yung dapat na outcome sa'yo dito. Confident, strong, hindi ka tulad before naive and fragile. So dito iba ka na dito magiging iba ka dito, magiging kumbaga meron ng lakas na loob, you know. So confident ka na sa sarili mo, carry mo na siyang harapin, kumbaga. So and siya naman, okay, siya naman kailangan niya din matuto sa mga mistakes niya. Kailangan niyang matuto na mabuhay nang wala ka dahil kailangan niyang matuto sa mga pagkakamali niya na hindi dapat na abusuhin niya lang yung nararamdaman mo. Okay? So, kailangan mo mag-put boundaries sa connection na meron kayong dalawa. Being a twin flame, hindi talaga mawawala sa inyo yung arguments. And being a twin flame, nahanap-hanap nyo talaga yung isa't isa. Same sa nangyari dito. Hindi mo ma-explain, nasa self-love ka na, hinahanap-hanap mo talaga siya. Okay? Sa totoo lang, okay? Sa totoo lang, there is a possibility here na through this connection na meron kayo, hindi pa to ang last. Meron pang pwedeng mangyaring pagbabalikan talaga dito. Pero, nakadepende yon sa faith ninyo, sa tinadhana para sa inyo. Pwede kasi yung faith, pwedeng ikaw mismo to write your own faith, to write your own story. If you will going to decide, sabi ko nga kanina, to come back right away to this person, hindi niya ma-learn yung lessons niya or mistakes niya. Ang kawawa dito, ikaw pa din. Kasi ikaw pa din yung masasaktan dito. Kasi hindi mo carry masasaktan ka pag nasasaktan ka. Mahirapan ka. Nakikitang ganito yung relasyon ninyo. So, ang gagawin mo dito is to continue to walk away. To make this person learn his mistake. And also, you will learn alone then. If one day, ganun na yung nangyari, may pagbabago na sa'yo, sa kanya, might be matagal pa talaga mangyari yon, tapos nag-collide kayo ulit, nagkita kayo ulit, then that would be the fate na kayo talaga yung para sa isa't isa. Pero if one day na nag-separate na talaga kayo, ito, from this situation na meron kayo, nagpatuloy ka na talaga, and siya din naman, okay, natanggap niya na wala ka na, okay, nagpatuloy na lang din siya, tapos wala nang bumalik, okay, kumbaga nagkaroon na siya ng iba, doon na siya nagbago, doon na siya nag-focus. Ibig sabihin, you're still twin flame though. Pero, it's just not really meant to be. Kumbaga, na-learn niya yung lessons niya through that. And, ikaw kailangan mo na din mag-continue to your life. Kasi twin flame, it doesn't have na twin flame kayo. Kailangan ninyo na magkatuluyan talaga. No. Twin flame do always separate, come back, separate. Sometimes, hindi na din talaga nagkakabalikan. Kasi natuto na sa mismong sarili nilang mga sitwasyon. So, yun nga sabi ko, nasa ano yan, nasa paano ninyo i-write yung story ninyo, ng buhay ninyo. Because we are the writer of our own life. So, yun, that is my reading for you. Thank you and God bless.